Sa iba pang balita, tiniyak naman ng Bureau of Internal Revenue na sinusolusyonan na nila ang ilang inirereklamong aberya sa kanilang online services. Ilang alternatibong paraan para makapag-file ng income tax returns ang ipatutupad ng BIR. Ang detalye alamin natin sa ulat namin kasama si George Bandola. Bumagal ang online service ng Bureau of Internal Revenue. Resulta, dumami ang nalito, naguluhan at napilitang mag-file ng mano-mano sa kanilang mga income tax at withholding tax. Naunang ipinag-utos kasi ng BIR na kailangan gawing online na lamang ang filing ng mga ito kung hindi ay multa ang aabutin ng mga taxpayers. Dati po nire-receive lang nila. So kami naman po bilang mga nagpo-file, nagpunta kami dito siguro last week pa. Bigla pong sinabi sa amin na online. So kami po mga nagpo-file, hirap po kami pumasok. Nag-file din kayo online. Ayaw pong pumasok. Bakit tayo pumasok daw? Sabit po yung sa computer po yata, sa dami po yata na nag-ano. Dahil sa dami ng mga filers, muling nagpalabas ng Revenue Memorandum Circular No. 16-2015 ng BIR. Bukod sa EFPS, e-BIR forms, pwede nang i-file ang mga taxpayers ang kanilang ITR sa email ng BIR. Meron lang ho doon na parang kung paano nyo lalagyan ng subject yung email ninyo. I-specify nyo doon kung ano ho kung saang BIR kayo registered, no? Kung saang tapos may date at saka kung anong klase ng return. Pero sir, kailangan pa rin nilang gawin to before April 15, otherwise may multa pa rin. Opo. Yung pong April 15 deadline, tinagdahan na po ng batas yan. So wala po tayong magagawa doon sa deadline na yan unless baguhin ng Kongreso po ang batas. Samantala, isang memorandum din ang pinalabas na nag-aatas sa mga taxpayers na maaaring i-file ang kanilang mga non-payment withholding taxes ng mano-mano. Subalit kailangan din nila itong muling ipasok sa internet bago mag-April 30. It so happen lang siguro dahil sa dagsahan ng mga taxpayers, there are some in the system nag-slow down yung system. Kaya tuloy, we are trying to do a workaround dito sa amin, accepting the returns being filed manually first, but instructing the taxpayer to refile. Aminado ang BIR, marami pang taxpayers ang hindi biyasa sa paggamit ng computer. Kaya bukod sa mga tauhang aalalay sa mga ito sa kanilang mga e-lounges, inaasahang dadagsa pa rin ang mga taxpayers sa April 15. Yes, actually mayroon kami, kaya nga, in fact, halos mga tao namin, training na rin namin, binigyan namin ng crash course on how to use the system. Para pagka nagpuntahan yung mga taxpayers, sila ang mag-assist sa mga taxpayers natin. Sinusolusyonan na raw ng kawanihan ang pagbagal ng e-filing server. Inaasahan nilang hahabol ito bago ang April 15. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.